7 pinakaligtas na bansa kung sakaling sumiklab ang World War III. Tunay ngang napapanahon ng issue na may kaugnayan sa digmaan. At kung sakaling sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig ay maraming bansa ang posibleng madamay sa matinding kaguluhan, ngunit may ilan pa ring itinuturing na pinakaligtas na lugar sa mundo. Pero bakit kaya? Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang mga bansang itinuturing na ligtas kahit magkaroon man ng digmaan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Switzerland. Ang Switzerland ay isa sa mga pinakaligtas na bansa kung sakaling sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig. Isa itong neutral na bansa, ibig sabihin hindi ito sumasali sa giyera ng ibang bansa. Mahigit 500 years na itong hindi nakikialam sa labanan, kaya maraming bansa ang gumagalang dito. Dahil dito ay hindi ito madaling maging target ng mga pag-atake. Kahit noong World War I at World War II ay nanatili itong ligtas at hindi sinalakay. Kaya naman kung sakaling magkakaroon ng World War III ay malaki ang posibilidad na manatili pa rin itong tahimik at ligtas. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit mahihirapan ang ibang bansa na salakayin ng Switzerland ay dahil sa lokasyon nito. Napapalibutan ito ng matataas at matitibay na bundok ng Alps na nagsisilbing natural na proteksyon. Mahirap pasukin ng bansa dahil sa mga bundok na ito, kaya kung may gustong sumakop ay kailangan nilang dumaan sa matarik at mahirap na daanan. Bukod dito, mayaman sa likas na yaman ang Switzerland. Meron itong malinis na tubig, maraming pagkain at maginhawang klima. Kaya kahit mawalan ng supply mula sa ibang bansa ay kaya nilang mabuhay ng mahabang panahon. Matibay rin ang ekonomiya ng Switzerland kaya may kakayahan silang harapin ng anumang krisis. Marami silang naimbak na pagkain, medisina at iba pang mahahalagang bagay kaya hindi sila basta-basta mahihirapan kung sakaling magkaroon ng digmaan. Mayroon silang mga bunkers o matitibay na silungan sa ilalim ng lupa kung saan maaaring magtago ang mga tao kung magkaroon ng malalakas na pagsabog o radiation mula sa nuclear bombs. Handa sila sa anumang sakuna, kaya marami ang naniniwala na isa ito sa pinakaligtas na bansa sa mundo kung sumiklab ang World War III. Maliban sa kanilang matatag na ekonomiya at proteksyon mula sa bundok, ay sanay rin ang mga mamamayan ng Switzerland sa kahandaan at depensa. Sa kanilang bansa, ang bawat lalaki ay may military training, kaya kahit na sila ay hindi nakikipagtalo na bansa, marami sa kanila ang marunong gumamit ng baril at lumaban kung kinakailangan. Ang mga mamamayan ay may mga nakatagong armas sa kanilang bahay bilang bahagi ng kanilang depensa. Hindi ito nangangahulugan na gusto nilang makipagdigma pero sinisigurado nilang kaya nilang protektahan ang sarili kung kinakailangan. Dagdag pa rito, isa pang dahilan kung bakit ligtas ang Switzerland ay dahil maganda ang sistema ng gobyerno nila. Hindi lang isang leader o presidente ang gumagawa ng desisyon, kundi kasama ang mamamayan sa pagpapasya sa mga mahahalagang issue. Bawat lungsod o lugar sa Switzerland ay may sariling gobyerno, kaya hindi nila kailangang maghintay ng matagal para umaksyon sa isang emergency. Sa panahon ng digmaan ay mahalaga ang mabilis na aksyon, at dahil organisado ang kanilang gobyerno, ay mas madali silang makakapagdesisyon kung paano nila poprotektahan ang kanilang bansa. Maganda rin ang ugnayan ng Switzerland sa ibang bansa. Aktibo ito sa mga grupo ng United Nations at iba pang global organization. Dahil matagal na silang neutral, maraming bansa ang iginagalang ang desisyon nilang hindi sumali sa anumang digmaan. Isa rin itong sentro ng mga bangko at negosyo ng maraming mayayamang tao sa mundo, kaya malabong sirain ito ng ibang bansa. Dahil maapektuhan din ang pera at negosyo ng maraming malalakas na bansa. Dahil dito ay hindi ito madaling gawing target ng mga bomba o pag-atake. Number 2, New Zealand. Ang New Zealand ay isa sa mga pinakaligtas na bansa kung sakaling sumiklab ang World War III. Isa itong isla na malayo sa ibang mga bansa kaya hindi ito madaling madamay sa giyera. Dahil napapalibutan ito ng dagat ay mahirap para sa ibang bansa na atakihin ito o sakupin. Hindi ito katulad ng ibang bansa na nasa gitna ng matinding tensyon gaya ng Europe o Middle East. Sa nakaraang dalawang World War ay hindi naging target ang New Zealand. Malayo ito sa mga bansang may matinding away kaya mas kaunti ang chance na magkaroon ng labanan dito kung sakaling may sumiklab na panibagong giyera sa hinaharap. Bukod sa lokasyon, kilala rin ang New Zealand bilang isang mapayapang bansa. Hindi ito mahilig sumali sa giyera at mas gusto nitong makipagkaibigan sa ibang bansa. Ayon sa Global Peace Index, isa ito sa mga bansang may pinakamababang crime rate at may maayos na pamamahala.
Hindi ito katulad ng mga bansang laging may kaguluhan o protesta. Ang gobyerno nito ay hindi korap at pinapahalagahan ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao. Dahil dito ay maraming eksperto ang nagsasabi na isa ang New Zealand sa mga lugar na magandang puntahan kung sakaling magkaroon ng giyera sa mundo. Isa pang dahilan kung bakit ligtas ang New Zealand ay kaya nitong suportahan ang sarili. Mayaman ito sa likas na yaman tulad ng malinis na tubig, maraming pagkain at sapat na lupa para sa agrikultura. Kung sakaling humina ang supply ng pagkain sa ibang bansa, ay hindi ito magiging malaking problema sa New Zealand dahil marami silang sariling pagkain. Ang bansa ay may malalawak na taniman at pastulan para sa mga baka at tupa. Kaya kahit may kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo, ay hindi madaling magutom ang mga tao rito. Samantala, ang isa pang malaking dahilan kung bakit ito ligtas ay mababa ang populasyon nito. Hindi ito kasing siksikan ng ibang bansa tulad ng China, India o kahit ng United States. Mas kaunting tao, mas maraming pagkain at tubig para sa lahat. Sa ibang bansa kapag may krisis ay nagkakaroon ng panik at nauubusan ng pagkain at gamit. Pero sa New Zealand ay hindi ito gaanong problema dahil may sapat na supply para sa lahat. Maluwag ang mga probinsya kaya maraming lugar ang maaaring pagtaguan kung sakaling magkaroon ng emergency. Bagamat ligtas ang New Zealand ay may ilan pa ring dapat isaalang-alang. Bahagi ito ng Five Eyes Alliance kasama ang United States, Canada, Australia at United Kingdom. Ibig sabihin may kaugnayan ito sa mga bansang posibleng sangkot sa giyera. Ngunit dahil hindi ito isang bansang mahilig sa labanan, ay maliit ang posibilidad na atakihin ito. Wala rin itong maraming natural gas o langis, kaya hindi ito target ng mga bansang gustong sakupin ng iba. Dahil dito ay mas mababa ang chance ng panganib kung ikukumpara sa ibang lugar. Dagdag pa rito isa pang dahilan kung bakit magandang tumira sa New Zealand ay maayos ang gobyerno at ekonomiya nito. May malinis na kapaligiran, maayos na ospital at edukasyon para sa lahat. Hindi ito katulad ng ibang bansa na mabilis magulo kapag may problema. May tiwala ang mga tao sa gobyerno kaya hindi agad nagkakagulo ang mga lungsod. Number 3, Iceland. Ang Iceland ay isa sa mga pinakaligtas na bansa kung sakaling magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ayon sa mga pag-aaral, ito ang pinakapayapang bansa sa mundo sa loob ng 17 years. Ang dahilan nito ay dahil mababa ang krimen, walang sundalo at hindi ito kasali sa mga giyera. Kahit miyembro ito ng NATO ay wala itong sariling army, navy o air force. Dahil dito ay hindi ito nakikialam sa mga digmaan at hindi rin itinuturing na kaaway ng ibang bansa. Sa panahon ng giyera, ang mga bansang hindi nakikisali ay mas ligtas. Kaya isa ang Iceland sa mga perfect na lugar para sa seguridad. Samantala, isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit ligtas ang Iceland ay ang lokasyon nito. Isa itong malayong isla sa North Atlantic, kaya hindi ito madaling puntahan ng mga sundalo o eroplano ng kaaway. Dahil wala itong border o katabing bansa ay mahirap itong salakayin o bombahin. Kapag may digmaan, ang mga bansang malapit sa gulo ay kadalasang nadadamay. Pero ang Iceland ay nasa malayo at hindi priority ng mga gustong makidigma. Dahil dito kahit may pandaigdigang labanan ay maliit ang chance na maapektuhan ito. Pero kahit walang sariling hukbo ang Iceland ay mayroon itong Icelandic Coast Guard na siyang nagbabantay sa dagat nito. Mayroon din itong Iceland Air Defense System pero ito ay pangdepensa lang at hindi ginagamit para sa digmaan. Ibig sabihin, hindi ito lumalaban o nakikialam sa mga labanan ng ibang bansa. Ang mga bansang walang malalaking militar ay hindi madalas targetin sa mga giyera, kaya mas ligtas ang Iceland kumpara sa ibang lugar. Maliban dito, isa pang dahilan kung bakit ligtas ang Iceland ay dahil may sapat itong likas na yaman. Una, marami itong malinis na tubig kaya hindi ito magkukulang sa inumin kahit may krisis. Pangalawa, mayaman ito sa isda at seafoods kaya kahit mawalan ng imported na pagkain ay may makakain pa rin ang mga tao. Pangatlo, hindi ito umaasa sa langis o gas mula sa ibang bansa dahil gumagamit ito ng geothermal at hydroelectric power para sa kuryente. Sa isang pandaigdigang krisis ay maraming bansa ang maaaring mawalan ng supply ng pagkain, tubig at kuryente. Pero ang Iceland ay may sapat na mapagkukunan para mabuhay ang mga tao rito. Kaugnay pa nito, ang Iceland ay isa rin sa mga pinaka-neutral na bansa sa mundo. Hindi ito sumasali sa mga gera o gulo ng ibang bansa. Noong Cold War ay dito ginanap ang Reagan-Gorbachev Summit noong 1986, isang mahalagang pagpupulong na nakatulong sa pagwakas ng tensyon sa pagitan ng USA at Soviet Union.
Sa halip na makipagdigma ay mas pinipili ng Iceland ang kapayapaan dahil dito ay wala itong kaaway kaya hindi ito madaling madamay sa mga pandaigdigang alitan. Bukod pa rito ang Iceland ay mayroon ding maliit na populasyon na nasa 370,000 katao lamang. Dahil hindi ito masyadong matao, hindi rin ito madaling magkaroon ng gulo o kagutuman sa panahon ng krisis. Number 4, Ireland. Ang Ireland ay isa sa mga bansang kilala sa pagiging neutral o hindi kumakampi sa anumang panig sa mga giyera. Hindi ito kasali sa mga alyansa ng militar tulad ng NATO, kaya hindi ito obligado na sumali sa anumang labanan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nanatili itong hindi kasali sa gulo, kaya hindi ito direktang naapektuhan ng labanan. Dahil sa neutralidad ay maraming bansa ang hindi itinuturing na kalaban ng Ireland, kaya isa itong ligtas na lugar kung sakaling magkaroon ng malaking giyera sa hinaharap. Bagaman malapit ito sa United Kingdom na madalas kasali sa mga digmaan, ang Ireland ay may sariling batas na nagsasabing hindi ito maaaring sumali sa anumang labanan nang walang pahintulot mula sa gobyerno at United Nations. Ibig sabihin, hindi basta-basta magagamit ang kanilang militar sa digmaan ng ibang bansa. Dahil dito ay hindi sila madaling madamay sa gulo at mas may chance silang manatiling ligtas kung sakaling magkaroon ng malaking labanan sa mundo. Samantala, ayon sa Global Peace Index, ang Ireland ay isa sa pinakamapayapang bansa sa buong mundo. Noong 2024 ay pangalawa ito sa Iceland bilang pinakaligtas na bansa. Mababa ang bilang ng krimen at karahasan dito, kaya hindi lang ito ligtas mula sa giyera, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman maraming tao ang naniniwala na kung magkaroon man ng digmaan ay Ireland ang isa sa mga pinakaligtas na lugar para manatili. Karagdagan pa rito, isa pang dahilan kung bakit ligtas ang Ireland ay dahil hindi ito gumagawa ng nuclear weapons o malalakas na sandata. Hindi rin ito mayaman sa langis o iba pang likas na yaman na madalas pinag-aagawan ng ibang bansa. Kaya hindi ito target ng mga bansang mahilig makipagdigma. Sa halip mas kilala ito sa pagiging mapayapang bansa na nakatuon sa diplomasya at pagtulong sa ibang bansa sa mapayapang paraan. Bagaman hindi ito kasali sa mga digmaan ay sinisigurado pa rin ng Ireland na handa silang protektahan ang kanilang bansa kung sakaling may banta. Pinapalakas nila ang kanilang seguridad lalo na sa cybersecurity para maiwasan ang mga pag-atake sa kanilang mga mahahalagang sistema. Hindi man malakas ang kanilang hukbong sandatahan ay may sapat silang depensa para mapanatili ang kapayapaan sa loob ng kanilang bansa. Ang matagal ng pagiging neutral ng Ireland ay bahagi na ng kanilang kultura at kasaysayan. Ayaw nilang madamay sa mga labanan at mas pinipili nilang makipag-usap at makipagtulungan sa ibang bansa kaysa makipagdigma. Sa ganitong paraan ay hindi lang sila ligtas mula sa gulo, kundi nagiging huwaran din sila ng kapayapaan sa mundo. Number 5. Tuvalu. Ang Tuvalu ay isang maliit na bansa sa Pacific Ocean, malayo sa mga malalaking bansa tulad ng USA, China at Russia. Binubuo ito ng 9 na maliliit na isla, karamihan ay mababa at napapaligiran ng dagat. Dahil dito ay kakaunti lang ang lupa nito at nasa 26 square kilometers lang. Sa dami ng tao ay may mahigit 11,000 lang ang nakatira rito. Kaya isa ito sa pinakamaliit na bansa sa mundo. Wala rin itong malalaking lungsod, factories or facilities na mahalaga sa ibang bansa. Dahil dito ay hindi ito target sa giyera at napakatahimik ng buhay rito. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit ligtas ang Tuvalu ay dahil wala itong sariling sundalo. Hindi ito sumasali sa giyera at walang armas o tangke na maaring gamitin sa laban. Hindi rin ito kaaway ng kahit anong bansa, kaya walang dahilan para salakayin ito. Ang depensa ng Tuvalu ay nasa kamay ng Australia at New Zealand, pero wala namang banta ng gulo rito dahil sa kawalan ng sundalo at hindi pakikialam sa politika ng ibang bansa. Ay masasabing isa ito sa mga pinakaligtas na bansa kung magkaroon ng World War III. Karagdagan pa rito, ang Tuvalu ay hindi mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Wala itong mga pabrika, langis o mahahalagang yaman na gustong makuha ng ibang bansa. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao rito ay pangingisda at kita mula sa .tv internet domain na inuupahan ng mga kumpanya sa ibang bansa. Dahil hindi ito isang bansang makapangyarihan sa negosyo o industriya, ay wala itong dahilan para maging target ng sinumang bansang lumalahok sa giyera. Bukod dito ay walang pinapanigan ang Tuvalu sa mga pandaigdigang alitan. Hindi ito kumakampi sa kahit anong malakas na bansa at hindi rin ito sumasali sa mga labanan o alyansa.
Sumali ito sa United Nations noong 2000, pero ang pangunahing layunin nito ay panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan nito. Pero kahit ligtas ang Tuvalu mula sa giyera, ay may ilang problema ito. Una, napakalayo nito sa ibang bansa. Kaya kung magkaroon ng pandaigdigang kaguluhan, ay mahihirapan silang makakuha ng pagkain, gamot at iba pang kailangan nila. Pangalawa, wala silang malalaking hospital. Kaya kung may malubhang sakit o aksidente, ay kailangang lumipad sa ibang bansa para magpagamot. Pangatlo, ang pagtaas ng tubig sa dagat ay malaking problema rito. Dahil mababa ang mga isla ng Tuvalu, ay unti-unti itong nilalamon ng dagat, kaya maaaring mawala ito sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng mga suliraning ito, ang Tuvalu ay nananatiling isa sa mga pinakaligtas na bansa kung sakaling magkaroon ng World War III. Number 6. Bhutan. Ang Bhutan ay isang maliit na bansa sa Himalayas at napapaligiran ito ng India sa timog at China sa hilaga. Madalas itong tawaging lupain ng kulog na dragon dahil sa makapangyarihang tunog ng bagyo na madalas marinig sa kabundukan. Ang kabisera nito ay Thimphu at may populasyon na umaabot sa 800,000 katao lamang. Isa itong kaharian pero may democratic government rin. Kaya kahit may hari ay may kasamang gobyerno na nagpapasya sa mga batas. Karamihan sa mga tao rito ay Buddhist kaya napaka-importante ng relihiyon sa kanilang buhay. Dahil dito ang kultura nila ay nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa at pagiging kontento sa buhay. Halos walang krimen sa Bhutan kaya isa ito sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Samantala, isa ang Bhutan sa mga bansang hindi madaling mapasok kung sakaling magkaroon ng World War III. Ang location nito sa taas ng matataas na bundok ng Himalayas ay nagsisilbing natural na depensa. Mahirap puntahan at atakihin ang Bhutan dahil walang malalaking daan o railways na konektado sa ibang bansa. Hindi rin ito maabot ng mga barkong pandigma dahil wala itong dagat o malalaking lawa. Ang tanging paraan upang makapasok sa Bhutan ay sa pamamagitan ng ilang piling daan sa India o sa pamamagitan ng maliit na airport sa Paro na isa sa pinakamahirap lapagang paliparan sa mundo dahil sa matarik at makipot na daanan sa pagitan ng mga bundok. Dahil dito ay hindi basta-basta makakapasok ang mga dayuhang hukbo o masasamang loob. Pero bukod sa natural na depensa, ang Bhutan ay hindi nakikialam sa mga gulo sa ibang bansa. Hindi rin sila sumasali sa mga digmaan o alitan at iniiwasan nilang makipag-alyansa sa mga malalakas na bansa na maaring madamay sa pandaigdigang labanan. Wala silang sariling hukbo na lumalahok sa mga labanan sa ibang bansa, kaya hindi sila madaling madamay sa away ng ibang bansa. Hinihikayat nila ang kapayapaan at gusto nilang mapanatili ang tahimik na pamumuhay. Hindi rin sila kasali sa maraming worldwide organizations na may kinalaman sa digmaan. Kaya mas maliit ang tsansa na sila ay atakihin. Gayun din naman ay napakahalaga ng kapayapaan at pagkakaisa sa Bhutan. Dahil sa malalim na kultura ng Buddhism ay tinuturuan ng mga mamamayan na maging mabait, magpakumbaba at rumespeto sa isa't isa. Hindi uso sa kanila ang pagiging aggressive o makipag-away para lang sa kayamanan o kapangyarihan. Ang mga batas sa Bhutan ay mahigpit pero makatarungan, kaya halos walang krimen sa bansa. Kilala rin ng Bhutan sa kanilang gross national happiness na isang sistema na inuuna ang kasiyahan ng mga tao kaysa sa economic development. Ibig sabihin ay mas mahalaga sa kanila ang kaligayahan at kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa pagiging sobrang mayaman ng bansa. Pagdating naman sa kabuhayan at pagkain, ang Bhutan ay hindi umaasa sa ibang bansa. Marami silang bukirin at sakahan kaya may sapat silang supply ng pagkain. Kilala rin ng Bhutan sa malinis na tubig at sariwang hangin, kaya hindi sila nakakaranas ng matinding polusyon. Ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita ay hydroelectric power o kuryenteng mula sa tubig na iniluluwas nila sa India. Dahil dito kahit magkaroon ng digmaan ay may sapat silang energy at pagkain upang mabuhay ng hindi umaasa sa iba. Hindi rin sila sumasali sa sobrang makabagong pamumuhay, kaya mas simple ang kanilang mga pangangailangan. Mahigpit din ang Bhutan pagdating sa pagpasok ng mga dayuhan. Hindi tulad ng ibang bansa na bukas sa lahat ng turista, ang Bhutan ay may mahigpit na kontrol sa turismo. Ang mga bumibisita rito ay kailangang magbayad ng mataas na bayarin at dumaan sa maraming pagsusuri bago makapasok. Layunin nitong protektahan ang kanilang kultura, kalikasan at seguridad. Ang patakarang ito ay tumutulong upang maiwasan ang masamang impluwensya ng ibang bansa at pigilan ang pagpasok ng masasamang tao o espiya. Number 7. Portugal.
Ang Portugal ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo, lalo na kung magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig. Isa itong tahimik at maayos na bansa na hindi mahilig makialam sa mga gulo ng ibang bansa. Wala itong kasaysayan ng malalaking labanan o terorismo, kaya napapanatili nito ang katahimikan. Hindi rin ito aggressive pagdating sa militar, kaya hindi ito madaling madamay sa anumang pandaigdigang gera. Bukod sa pagiging mapayapa, ay mataas ang seguridad sa Portugal. Ayon sa isang survey noong 2024, ay 83% ng mga tao rito ang nagsabing ligtas silang maglakad sa gabi, kahit mag-isa. Ibig sabihin ay hindi laganap ang krimen at bihira ang mga delikadong sitwasyon. At kahit may bahagyang pagtaas sa mga kaso ng krimen nitong nakaraang taon, ay nananatili itong isa sa pinakaligtas na bansa sa Europe. Hindi ito tulad ng ibang lugar na maraming insidente ng pagnanakaw, karahasan o terorismo. Sa katunayan, isa rin sa dahilan kung bakit ligtas ang Portugal ay dahil sa location nito. Matatagpuan ito sa dulo ng kanlurang bahagi ng Europe at malayo sa mga bansang madalas masangkot sa giyera. Halimbawa, kung magkaroon ng gulo sa Eastern Europe o Middle East ay hindi agad maaapektuhan ang Portugal dahil malayo ito sa mga sentro ng labanan. Hindi rin ito malapit sa mga military base ng malalakas na bansa tulad ng United States, Russia o China. Dahil dito ay mas maliit ang chance na maging target ito ng anumang pag-atake tulad ng mga missile strike o bombing. Bagamat kasapi ang Portugal sa NATO o North Atlantic Treaty Organization ay hindi ito agresibong bansa pagdating sa militar. Hindi ito mahilig sumali sa mga digmaan at ang pangunahing layunin ng sandatahang lakas nito ay para lamang sa depensa at hindi sa pagsalakay. Ibig sabihin ay hindi ito madaling mapag-initan ng ibang bansa kahit na may alyansa ito sa mga mas makapangyarihang bansa. Sa panahon ng pandaigdigang kaguluhan ay mas gugustuhin ng ibang mga bansa na atakihin ng mas malalaking bansa na may matataas na armas at military base kaysa sa Portugal. Bukod sa seguridad ay mahalaga rin na ang Portugal ay may sapat na pagkain at likas na yaman. Maraming taniman ng wheat, ubas at olive sa bansa, pati na rin ang malalawak na palaisdaan. Dahil dito ay kaya nitong pakainin ng sarili nitong mamamayan kahit may mga problema sa pandaigdigang supply ng pagkain. Sa panahon ng digmaan ay maraming bansa ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng pagkain. Pero ang Portugal ay may sapat na produksyon upang manatiling matatag. Hindi rin ito gaanong umaasa sa ibang bansa para sa pagkain. Kaya hindi agad ito maaapektuhan kung may problema sa trading. Sa kabila nito, ang isa pang mahalagang aspeto ay ang ekonomiya ng Portugal. Bagamat hindi ito kasing yaman ng Germany o France, ay matatag at maayos ang ekonomiya nito.